Sino nalipay subong gabi? Thank you. Tanan nalipay. So mga abiyan kag mga utod, subong ika-4 na gabi. So buwas Webes na kag Friday, duwa na lang kami kagabi dire. Kag sa sini kagabi ang aton nga tun-an makita ninyo sa screen nga Vacation in Heaven. Ini siya nga pagtudlo mga utod, wala sang relihiyon nga nagatudlo sini nga topic. Ang Seventh-day Adventist lang gid mga utod ang may doctrine sini. Nga ini siya ang aton pagatun-an, bakasyon sa langit 1,000 ka tuig. May basihan kita karon mabasa sa Biblia, mabasa man sa Spirit of Prophecy, nga ang promise sang Dios nga magbaton kay Jesus Christ, siling niya, dalon niya sa langit sa second coming, kag siling niya, kung diin ako didto man kamo, mag-start ang bakasyon sa langit, siling niya, 1,000 ka tuig. Promise ang Dios, bakasyon pa lang, 1,000 ka tuig. Diri sa duta, ang aton niya nga kabuhi, hindi na kita maglambot 200. Okay? So, mga abyan at mga utod, ang unod pagid sini sa aton pagatunan ang bakasyon sa langit, no? Amo ini. I-present ko sa inyo ang katahom sa langit, kag i-present ko sa inyo kung sino nga tao ang ato sa langit, kag antes magbakasyon sa langit, ipresentar ko sa inyo nga si Satanas dakpon sang Dios, dakpon sang angel, kag sila niya gapuson kag ihulog sa buho, kag ano klase nga pag-interpretar sila, symbolic o konsimbolikal, base sa Biblia, base sa Revelation. Pero kung imo na-unaon, wala sang tao o kung materialis nga makadakop kay Satanas, mga utod aton tun-an ini siya karon. Kag samtang nga ang mga balaan nga mga tao nga nagbaton kay Jesus Christ, sila sa Biblia, nga nagbakasyon 1,000 ka tuig, si Satanas gapuson man 1,000 ka tuig diri sa duta. Amo ni aton tun-an. Kag ang pinaka-importante sini mga abyan, kung paano naton kilalahon ang aton tagipusoon, kung bala, ready na ini nga magpalangit. Okay? Sa kagabi, ang aton gintunan, ginadayaw mo ang Diyos paagi sa pagkaon, kag may ginbawal ang Diyos sa mga pagkaon, kag kung ginsunod mo ang pattern sa Biblia, sila niya, nagadayaw ka sa Diyos. Okay. Sa sini kagabi gusto ko mga utod kag antes na magtuon sini maduko aton ulo mga muyo ta sa Ginoo. Gamhanan kag balaan nga Dios. Sa sini nga gabi Ginoo ginapangabay namon ang presensya sang balaan nga espiritu. Sa ngalan sang Dios nga Amay, sang Dios nga Anak, sang Dios nga Espiritu, kami Ginoo nagapangayo sang Dios nga Espiritu nga kami makumport sang balaan nga espiritu. Nga mahangpan namon ini ang mga pulo. Kag ikaw magasaway sang devil, ikaw Ginoo magahatag sa amon sa pagpakamaayo. Kag ikaw lang gid ang may ikasarang sa pagbukas amon tagipusoon nga ang balaan nga espiritu may ara duog sa amon kabuhi kag kami makahimaya dira sa imo. Labaw sa tanan, patawara kami sa amon mga kalapasan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Sa aton nga pagtuon, gusto ko lang man i-acknowledge ang presensya sa aton district pastor, ari diri sa aton dira sa likod. Pastor Russell Puras, ara sa dira sa likod mga utod. Ayan. So, thank you pastor sa pagbisita. Kag sa tanan-tanan man nga mga abyan nga nagaari diri, kag sa tanan man nga nagapalamati ka ara sa palibot, akon gid kamo ginapasalamatan. Kag sini kagabi amo inisang gisiling ko nga wala sang iban nga relihiyon nagapresent sini ang amon i-present sini kagabi nga tama ka importante nga aton ini mahibalan. Kag sa tion nga mabalaan ta ini nga topic mga utod kag mga abyan, kabalo ka na mag-away sang imo kaugalingon. Panya, buot silingon, bisan pa ginakilala mo si Satanas nga number 1 mo nga kaaway, bisan pa nagakilala ka nga palasimba ka, pero kung wala mo ini natunan kung ano katahom ang langit, mga utod, hindi kayapon ka balo mag-away sa imo kaugalingon kay nga wala ni siya na pundar, hindi siya nga doctrine sa aton kasing-kasing. Okay, ang first nato na pagkatunan sini kagabi, siling niya
ang John chapter 14 verse 3 naghambal siya nga siling niya, kad kun ako makakadto kag makaaman sang duog, mabalik ako kag dalhon ko kamo kaupod nakon. Agud nga kun diin ako didto man kamo. Sa ginhambal naton sa ilagay second coming, promise ini sang Dios. Kag diri ni siya masanto sa ginatawag bakasyon sa langit, 1,000 ka tuig o the millennium. Buot silingon sa 1,000 ka tuig, ginhambal nila sa English o sa Grego, millennium. Okay, mga utod. Ang buot silingon sa millennium, ari diri, what is the millennium? Ang millennium na sa mga utod, siling niya, ang milenyo o ang 1,000 ka tuig, ang pamangkot siling niya, ano ang kahulugan sang tulo nga milenyo? Sa English, millennium. Okay. Ang sabat, are sa Bugna, Kapitulo 20, versikulo 1, nga naghambal siya, niya ang 1,000 ka tuig pagkatapos sa ito, may nakita ako luwag, nga angel, o kung anghel, nga siling niya, nga nagapadawag galing sa langit, nga may ginauyatan siya nga yabi para sa madalong gid nga buhok, kag may dako siya man siya nga kadina. Buot silingon, ang buot silingon siling kay dalom ni siya nga paghambal sang Biblia, siling niya, pagtakop siling niya o kung pag-start sa 1,000 ka tuig, dire ma-start nga dakpon si Satan, kag dire ma-start mga utod nga kita mabakasyon sa langit, kag dire man ma-start nga mababa ang angel base sa Revelation, kag siling niya may ginauyatan siya nga yabi, kag may kadina, kag siling niya gapuson si Satanas, kag ihulog sa buho. Ang next nga reference pagid ari mga utod, siling niya the 1,000 years o millennium. Ginhambal sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 8, ginhambal niya, apang mga hinigugma, dili pagkalimti, siling niya ining kamatuoran. Siling niya, nga ang 1,000 ka adlaw sa Ginoo subong sang 1,000 ka tuig. Kag ang 1,000 ka tuig subong sang 1 ka adlaw. Gusto lang sa Biblia ipahangop sa imo kag sa akon. Kung ano ya kalawig ang sa Ginoo sa iya nga sitwasyon, sa iya power. Nga siling niya, ang aton diya 1,000 ka tuig, sa Ginoo 1 lang ya kadlaw. Kanya, buot silingon, dasig-dasig ya sa Ginoo. Sa aton niya, damo-damo na na-produce, nagkalamatay ng iba niya himata. Sa Ginoo, 1 day pa lang sa Ginoo. Okay. Kadto kita sa kay Satanas, inisa-isa ka reference. Are, ang pumangkot, ano ang kahintagan sa duta sa sunod sa 1,000 ka tuig? Kaya nga itong ina-istoryahan, 1,000 ka tuig. Okay? Ang siling niya, ano ang kahintagan sa duta? Ang sabat sa Isaiah chapter 24, verse 19 kag 20, ginhambal sa Biblia, nga siling niya, ang duta mabuka sing bugos, ang duta mapiyak, ang duta ginauyog sing mabaskog, ang duta nagaduling-duling subong sa taong hubog. Ang pamangkot, Brad, anong buot silingon? Buot silingon siling mga utod, siling niya sa final judgment. Sa katapusan ini nga libro sa Revelation. After sa Revelation, wala na libro na ginapahayag sa aton. Ini siya katapusan niya prophecy sa Biblia, sa Revelation, nga siling niya pag-abot sa 1,000 ka tuig, takpan sang Diyos ang kalibutan, hukman niya tanan-tanan na tao, ang tanan niya nagbaton kay Jesus, dalaon niya sa langit. Sang nagakayag na ang mga balaan, sila niya ginpanawag man ang angel, kag dakop si Satan, kag sila niya, ang duta sinakatime hindi na mahangtan. Ayan, nga ginhambal sa Biblia na sinakatime ang duta hindi mahangpan, nagaduling-duling kaya sa taong bog, kag nagabuka, kag sila niya nagakabuho. Buot silingon, wala naging kontrol sang Diyos. Wala naging tagaan sang Diyos kaluoy. Kaya kuha na ang mga manami, mga maayo nga mga tao dire sa duta. Ang nabilin dire sa duta atong mga malaot nga mga patay, kag ang nabilin ang mga angel ni Satanas, kag si Satanas.
Wala na sang dapat nga tagaan sang Dios sang comfort. Ini ang duta, gaghambal ang Biblia, Isaiah chapter 24, verse 19 kag 20, na wala na kasayuran, kag nagaduling-duling, buot silingon, sobra pa sila niya sa nagaduyan, sobra pa sa linom, nga ginasakit ang nabilin diri nga buhi. Ang pamangkot sinong bilin diri nga buhi, sinalata. Buot silingon, wala na kalooy. Ang amon nga purpose, mga utod, nagkanto kami dire kay ipresentar ang unon sa Biblia nga isa ini siya ka-warning sa tanan-tanan nga mga kauturan, tanan-tanan nga mga kaabyanan, nga ini nga mensahe ginapaabot sa aton karon nga hindi ini siya permanente kundi maabot nga ma-stop ini. Kay magwa si Jesus Christ sa most holy place, wala na ang bugay. Pero subok, ginapresentar ini sa imo kag sa akon, kay ara pa ang bugay. Anong buot silingon? Anong buot silingon kay ara pang bugay? Buot silingon sini, nga ipundar mo na diri, sugod-subong, ang imo relasyon sa imo panimalay, number 1. Number 2, dapat ang imo panimalay nagakilala nga may Dios kamo sa aton panimalay. Kag number 3, ang katapusan, dapat may na-establish ka dire nga relasyon sa Ginoo. Kapag mag-abot na ini mga utod, wala ka kabalakan kasi hindi mo preparahan ko ina, hindi ko na nakatapat dira, kundi pagbalik ni Jesus Christ, ako maupod gidya sa langit. Nga, kaya akon gin preparahan, nga ginaway kong akon kaugalingon. Number 1, taga enemy ang aton kaugalingon. Nami lang sa plano nga, sige, mabag-on ako. Samtang init pang mensahe, ara pa, pero after 1 day, 2 days, 1 month, nagbugnaw na, balik magyapon sa dati. Pero ang ginapakita sa Ginoo, ang genuine, nga ano, nga prinsipyo, nga pagtalo sa kamaturan. Ang next mga utod, silingya dire. Ginhambal sa God, Controversy 613, paragraph 2, gusto ko lang i-present ini sa inyo, kay amo ini sa ang tama ka-importante nga mabalaan naton, nga silikot pag-start, pagtakop sa 1,000 ka tuig, amo ining matabo sa kalibutan. Kag dapat nabalaan ta ini. Nga siling sa Great Controversy, siling pagkatapos good loud cry, pagkatapos good mensahe, halimbawa, ini kami ka mensahe, karon madeklara ang lagi ka wala na mensahe, hindi na pwede maghamoy sa balita, may balita. Pag na-stop, nga wala na mensahe, siling ginhampal sa record, nga siling an angel returning from the earth, announce that his work is done. Siling gali ang angel, dire sa duta, siling mabalik sa langit, kaya pag-abot sa langit, mga announces. Kag magsinggit sila niya ang buluhaton, natapos na ang pamangkot amo ini. Nga agin singgit sang angel sa langit, nga work is done. Ang sabat sina mga utod kay nagapamati ang bilog nga universo. Nga sina nga time, exact nga time, magwa si Jesus Christ sa most holy place, kay mag-perform sila sa sigad coming, kay kwaon niya ang kanakan sa Diyos. Kag mga utod, kag mga abyan sini nga higayon, after sini, gin suportahan sa Revelation chapter 20 verse 2. Bugna chapter 20 verse 2. Nga sila nga, amo ini ang pag-start nga dakton si Satan. Ginasinggit ko ining may balita mga utod, kay kung hindi ni pagsinggit hambal sa Biblia, isinggit ang maayong balita nga mahantupan ang tanan nga katawhan. Kag sininga sa Revelation, sila niya kay dakot, niya dayon ang dagon, ining dagon amo si Satan, niya nga wala sing iban, kundi ang manog nga dito sa creation na ginto na anta kagabi, nga nagtintar kay Adan kay Eve, niya nga amo ang Yawa. Ukon si Satanas, ginkomplito gid sa Biblia nga sila gindakop ang dagon, ang manog, ang Yawa, ukon si Satanas. Gindakop mga utod. Kag sila
gagapos siya sa sulod sa 1,000 katuig ara nagwa mga utod sa Biblia nga gapuson siya 1,000 katuig base sa Biblia. Revelation chapter 20 verse 2 kag silinga ara mga utod, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo nga ini nga pagtudlo hindi ni siya literal kundi simbolikal. Nga nagambal ko simbolikal. Magsiling kita simbolikal nga gingapos siya sa totoo lang wala sang materialis nga dapat igapos kay sitay kay mapagbugto ilang na. Ang buot silingon sini kay siya na lang diri isa upod sa iya mga angel nga nabuka ang duta kag ginhulong sila gintakpan ini sang Dios ang earth kag wala na sa tao nga mga balaan kay gindala sa langit. Wala na sa tintaron, kaangay lang siya gingapos. Paano? Okay. Ang Revelation chapter 20 verse 3, naghapal na siya. Kag gintagbong siya sa kadagambang after siya gingapos, buot sa lingon after na ginsan ang sang Dios ang duta. Nga wala na kasayuran ang mga balaan, matravel na palangit, sila niya gintakpan niya na kag gin-address sa kadagambang. Sila niya sa tapos sini kinahanglan siya nga humarang sa balipot nga diyon buot silingon sini sa diri nga time sa tapos sini kinahanglan na siya nga humarang buot silingon sini nga teksto sa Biblia. Sila niya nagtapos na ang bakasyon sa langit, kinahanglan humarang na siya kay nga banahon na sang Dios ang mga balaot kag si Satanas makakita na sa kasanag kay paghalin diri sa mga balaan nagdulom ang kalibutan nga nagaduling-duling kaanay sang taong hubog. Kag siling nga pagkatapos ng 1,000 na tuig kinahanglan nga hubaran buot silingon abrihan na ang kalibutan upod na tong mga tao nga nag-upod sa Dios sa sikan kaming kay himuon sang Dios nga ikaw kag ako witness. Makasiling tong mga malaot nga ginbanhaw nga bao sakto gito si Sister Onyati, wala ko nagpati sa iya. Nakita gid ako niya ara sa Jerusalem, sa City of God. Sila niya pakitaon sa Ginoo sa panoramic view nga sila mga malaot ila batasan. Kag dire mga utod sila sa Great Code verse 659. Lagi sulat na linuhay. Sila nga dire mga utod gusto ko ini siya aton pasidunggan. Sila nga yari ang puloy-an ni Satanas. Upod sa iya malaot nga mga angel. Buot silingon sila nga sa sulod sa 1,000 katuig dakpon siya kag ginhulog ginhampal sa pramisi with his able angel. For 1,000 years, buot silingon, sila langgit nga mga manugtunda ni Satanas, kag si Satanas, dira sa kalibutan, kag sila man ang sulugon sa Ginoo upod sa tao nga malaot. Ang Biblia nagambal si Satanas gidakop, ang prophecy nagambal with his angel. Buot silingon, pati iya mga manugtunda. Okay. Tama na to nga, discuss na to kay Satanas, kay naganiwang si Satanas na. Abing mo, kung studihan mo si Satanas nga hindi ka mga muyo, mga hakig gina si Satanas, iban sila ginapakdol niya. Testing ka ba bala kadto sa naposes? Kag magpangamuyo ka mo da, nga ikaw niya, nagpiyong-piyong ka nga, nagpangamuyo ka nga piyong, kag kulang imo pagtuo, ang nagapiyong ginapakdol ni Satanas. Nakasaksi ko na, nagkadto ko sa naposes. Sila isa, elder, luhod kita tanan! Pagluhod may isa mo ito yung mabrabig ito mga mo yung sakit sa haligi. Bawag nakita gina ako naposes nga, napahaw. Ikaw gina, galud-luhod gina. Kita gina ako pa doon bison. Gipakdol yung ulo. Sige, hada pa kamuyo! Buot silingon! Kapag studihan mo sa Satanas, nga sa sunugon, dapat may preparasyon ka, nga gini-invite mo ang Diyos nga Espiritu, kag ikaw na nakabalo mag-away, kag ikaw na kaibalo nga ang power sa Diyos, wala sang sinuman nga makaot sila kay ang Diyos ang mas powerful. Okay, studihan na ang bakasyon sa langit, Nastudihan na kung paano sa Satanas ginubaran, paano sa Satanas karon sunugon, ang aton karon nga studihan na
ang pagbakasyon na sa langit, kung ano ang unod dito sa langit, after kung anong unod sa langit, istadiyan ta din bago ko mag-end, nga si Satanas, sunugo na, ara ang proseso ka rin. Kung paano mag-start ang kalayo. Okay? Nagahambal lang kita parte imperno, pero diri natin mahampan karon kung saan o ma-start ang kalayo nga magsiling imperno. Okay? Katuon dali ni langit. Ini ang langit nga bigay siya ng heaven isa kalibo katuig mga utod. Siling na Ellen White sini, naging promise niya nga kung diin ako dito man kamo, ginhambal ini mga utod sa early writings, page 39, nga ang propeta ini nga si Ellen White, naka-try siya nga nakalupad, kag ginhambal niya dire, nga sila nga, the Lord has given me a new other world. Sila nga, ang Ginoo naghatag sa akon sa paglantaw, sa nagkakalinlain nga mga doon. Kag sila nga, taging tadaan niya ako sa pakpak, niya taging atipan ako sa akon guardian angel, sila nga, nagkanto kami sa iba't ibang mga lugar, halin sa city, sa other place, sila nga, kag ako nakita dito, nga sila nga, that was bright and glorious. Yet the grass of the flesh was the living grain. Sila nga akon pagid nakita. Nga sila nga atong mga kalibutan nga nakitaan ko sa may iban nga duog sang 7 moon. Sila nga nakita ko ang hilamon. Nga sila nga nagapabiling sa pagkatuman nga green. Kaginsulat niya sa every writings. Ang pinakadami sila nga tinaga pagid naghambal siya. Nga and the birds they were born as sweet song. Niya kag ako pagid nakasaksi nga nakabati nga ang mga pispis dito nagadayaw sa pagkanta sa mga matamis nga pagdayaw sa Dios. Pamakon niyo, kadami sa nakatuan niya nga langit. Kag ano pagid ang siling sini? Mga utod, ang Hebreo chapter 11 verse 5 nagpahayag nga si Enoch gindalasan Dios sa langit. Ang record, Hebreo chapter 11 verse 5. Sila sa Hebreo, si Enoch gindala sang Dios, ginsaylo sang Dios sa langit. May pamangkot bala mga utod, kay si Ellen White nagkadto nagsulat sa early writings, nagkita sila ni Enoch bala sa langit. Ang next slide ari mga utod. Ang Biblia dito si Enoch, ang spirit of prophecy, early writings 59 paragraph 3, naghambal siya. Siling nga, dire ka naging bala, nagapuyo. Kung sa Ilonggo pa ha? Siling nga, he said, naghambal si Enoch, siling nga, it is not, niya hindi. Siling nga, the city is my home. Ang New Jerusalem, naging aman sa Diyos, nga mga doog, siling nga, dito siya nagapuyo. Klaro? Atong ginhambal sang Jan, nga kung ako makaaman, kag baka sa loob, kag kung maaman na, dan magbalik ako, danon ko kamo. Ang hambal na kay Ellen White, nakita ay sila sa natawag na 7 mo nga planet, nga diri ka mula ng Enoch, ang silang ni Enoch, hindi, it is not, the home is my city, ang iya kapuluyan, niya amo ang New Jerusalem. Kag sila niya dire, sila niya, and I have come to visit this place. Ya ako, naging pribilehiyo ko lang na nakalagaw direct na nagkanto sini nga mga duog. Buot siningon gipahayag ini sa imo kag sakon, kay kung magbakasyon na kita sa langit, amo man ni aton kantuan nga mga sampol. Sampol pa lang ina. Kag sini nga pagid dire, mga utod. Ang pamatuod pagid sa Mateo. Nagpamatuod ang Mateo chapter 17 verse 3 and 4, si Elias, si Moses, kag si Pedro, nagpamatuod, mga utod, nakita nila dito si Moses kag si Elijah, dito sa may Mount of Transfiguration, nga bago inansang si Jesus Christ sa cross, ante si Jesus Christ na inansang sa cross, dakpon dito sa Garden of Gethsemane, nakasaksi, mga utod, si Pedro, Elias, kag si Moses, nagpakita kay Jesus Christ dito sa kamingawan. Halin sila sa langit. Okay, ang next, ang pamangkot, ano bala ang ato ni muon karon nga hindi kita makaambit sa kasakit kangikitan? Ang advice, pangitaan ninyo ang Ginoo. Buot silingon, nga nag-advise pangitaon tang Ginoo, kay subong pakita ta ang Dios. Pagi sa pulong sang Dios,
paagi sa ginahambal ko nga ang pulong sa Dios mga utod aton mabatian pa samtang may kaluwasan. Okay. Kag siling niya, pagbutan nga mapailubuso sa duta, nga nagabantay sa iya mga pagsulundan. Buot silingon ining pagsulundan, imo bantayan. Kagabi, ang itong pagsulundan ang aton ginastadihan. Kag siling niya, pagitaa ang pagkamatarong, pagitaa ang pagkapailubuson. Buot silingon sini, pangitaon mo sa imo nakabuhi, nga hindi ka na maghali ka pangakig. Kung pala akig ka, gabay diferensya para akig ka, ikaw nang hari sa imo balay. Ang hambal sa Zefaniah chapter 2 verse 3, pangitaan na ang pagkamapainubuson. Kay basik matakpan ka. Yan. But silingon kabalo ka na mag-away sa imo o galingon. Kag ang next, ayhan! Malipdan ka mo sa adlaw sa kaakig sa Diyos kapag ginhimo mo nga ginapangita mo na subod-subong ang pagkapapainubuson, ang pagpugong sa imo kagalingon, siling niya, malipdan ka sa adlaw sa kaakig sa Diyos. Ayan. Okay. Kag siling niya, dito sa langit ang tanan nga nagpaubos, tanan-tanan nga naghimaya sa Ginoo, tanan-tanan nga nagsunod sa guidelines sa Biblia, siling niya, ang Diyos kid mismo ang magbutang sa imo sang crown, kag siling niya ang crown nga puno sang stars, kag ina nga stars masanag pa sa adlaw, base sa Last Day Events 282. Tanan-tanan kita tagaan sa Ginoo sang crown, kay nadaog ta aton kaugalingon. Kag siling niya pagid sa Last Day Event, page 284, paragraph 1. Siling niya, ginapabalo sa aton ni Jesus, kung daw ano katahom ang langit, agod nga handumon naton, nga wala sing katugtuban nga ang mga butang, sini mga utod. Sa kadamo-damo nga tao diri sa Isum 4, Isum 6, pila lang sa inyo diri ang nagapamati. Buot silingon bulahan ang tao nga nagapamati bisa sa tingog sa trumpa nga nagahandom sa langit nga nagatuon sa langit nga sa iba nga wala gid nagatuon sini. Okay, kag ang next bagay sila niya dire dito sa langit. Gusto niya i-present sa imo para kita ma-encourage nga kabalo kita mag-away sa aton kaugalingon. Sila niya bagay dito sa langit, sila niya akong pagid nakita ang pinakalapad nga duog nga sila niya puno sa nakasari nga mga bulag. Kag sila niya ang reflection sila niya nagaadaw ang silver kag ang gold sa katahom sa mga bulag sa langit. Nga wala sila nagakalaya kag nagadayaw sila sa Dios. Kag sila niya bagay Last Day Events 288 paragraph 2. Dito sa langit, may mga sapat man, pero ang mga sapat dito tama nakabuot. Ayan. Dire, magkanto ka lang dire dito sa Mayso. May aragad nga barang na still, kay kaunon kasi ni. Pero sila niya sa langit, sila niya, kag nagsulod kami, kag isa na lugar na puno sa lain ng mga klase sa mga sapat, sila niya sa front gate sila nga lugar, ara ang leon, ara man ang lamb, ining lamb, ara man ang leopard, ara man ang wolf, ini tanan sila malipayon nga nag-ogyon, nag-agi sa tunga nila, kag sila malipayon nga nagasunod sa amon. Buot silingon, gin-welcome sila upod sang angels ni Ellen White dito sa langit, kag ginpakita, kag sulat para mai-present kami sa inyo. Nga kung ano katahom ang langit, nga aton handumon. Kay kapag ang leksyon sila amo ni, kapag nagutang mo sa mga ipuson, imo panguna-huna, na ikaw ya mapalangit, hindi ka mapabiling dire, mga otod, buot silingon sini, nga ini, buot silingon, nga ikaw kabalo magdipinsa, kabalo magpaubos, kabalo ka na mag-away sa imo kaugalingon, wala mo ginapasundan ang imo kabatasan, kay sila mo dapat may Diyos niya akon kabuhi. Tama na yun. Sinong nalipay nga natulaan ta ini? Thank you. Revelation chapter 4, chapter 7, verse 16 and 17. Ginhambal sa Revelation chapter 7, 16 and 17. Nga sila niya, hindi naging sila paggutumon. Promise ang Ginoo.
Wala na tiya tigang-tigang. Why ito sa sabog tubig? Pagbalik mo niya istorya, wala na tiya CR. Why? Kay sila pag-abot sa langit, ang imo ginkaon, nagaamat-amat ina hatag sa imo sa dugtong nga maabot mo ang level ni Eva kag ni Adan. Amo ina nga hindi ka na mamuson dito, kay ang langit wala sang CR. Nga ang kaunan mo ang pag-inom sa tubig, sila niya nag-build up sang imo lawas nga masunod na ang pattern sang creation nga si Adan nga lalaki tama kataas. Dapat tanan nga lalaki maning kaaray man sa level ni Adan, ang tanan nga level sa babae dapat kaaray man sa level ni Eva. Kung ano kagwapa si Eva, nay amo ka man kagwapa. Pag-abot naton sa langit. Ano kataas si Eva? Ano kataas si Adan? Sino nakabalong mo ano kataas si Adan? Abi may premyo. Pilang height ni Adan? Papilion ta ka, sis. Ikaw pili, no? Pili ka. Ang height ni Adan, 15 feet o 14 feet? 14 feet? Si Jesus Christ, lapit 16 feet. Silingnya si Adan, nubo-nubo lang sa kay Jesus Christ. Oh, pila? 15? Mga 14, no? Mga 15, no? Okay. 14. Ayan. Thank you. Sige, padayo kita. Ang promise ng Diyos dito na sa langit, wala na kita silingya pag-uhaw, wala na kagutom, kay silingya dire. O kung pag-uhahon, kag hindi na sila mainitan, wala na sakit sa init. Ginambang sang bugna, chapter 7, verse 17, kag silingya dire. Hindi na sila mapaso sa init sang adlaw, sa 17. Kay ang karnero nga dira sa trono, amo ang nagabantay sa ila buot silingon ining karnero, ini si Jesus Christ. Siya ang mag-atipan sa imo kag sa aton. Amen? Sino gusto nga atipanon ni Jesus Christ dito sa langit? Ayan, thank you. Nalipay ang Ginoo sang inyo nga presensya. Kag sila pagid, diri nakauton. Nya daloon sila sa mga tuburan nga nagahatag sa kabuhi kag pahiran sang Dios ang ila tanan nga mga luwa sa ila mga mata buot silingon. Pag-abot naton sa langit, nakita naton ang comfort ni Jesus Christ halin sa second coming. Pag-abot dito, nakita ta face to face, ang eyes to eyes nga pagkatahom sang Dios naton nga ginalagad niya. Siya ang nagtuga sa imo kag sa akon. Kag silingya nakita ni Jesus Christ nga kita nakapahuway kag wala na sang init, silingya nagatulo ang imo luha kay nagapamati ka sa mga ambahanon sang angel. Kag silingya pahiran ni Jesus Christ ang tagsa ka mga mata naton nga hindi na kita dayon maghibi. Ayan. Dire gabatsyag pa kita sang kasakit. Gabatsyag kita sa mga tuition. Sang wala bugas, kisa wala tubig ang nawasa. Dito sa langit sila pahuway na kamo, hindi na amo ini nasingkit na mo ang mayong balita. Mga utod, kinahanglan ka paano kita mag-analisa kung paano kita magsunod sinang mga pag-doctrine nga palanit kita kay may mga pagtudlo, mga utod aryo. Gusto ko lang i-present sa inyo para hindi kita malinlang, hindi kita madayaan. Ara si imo pagsakon ang desisyon karon. Ari, gusto ko lang i-present sa inyo mga utod. Ini ang God, ang church, preacher, gospel, savior, grace and law. May ara nagatudlo, mga utod. Ari ako lang gusto nga, ini ang church, amo ini siyang ulo sa iglesia. Ini siya ang preacher, kangay nakon, nagabantala sa mayong balita. Ini siya mga utod ang gospel, buot silingon, ang akon ginatudlo, ang gospel mayong balita. Ini siya ang savior, ginatudlo naton, nga si Jesus Christ, ang dalan. Siya ang Savior. Nga ang Savior, kaya may ara nga grasya dito sa krus sa Calvary. Kag mga utod, nga ang may grasya, may grace, tungod sa sala dito sa creation. Kanya? Kag silingya, nga nakilala mo ini ang sin, tungod sa law. Ini ang law, ang kasubuan, buas, ang atong tunan, the 10 Commandments. Kay diri tani mahampan nga ang nakita tagid ang sala kag silingya may pagtudlo karon nga wala na ang kasuguan.
Karon aton hibaluon kun nga ari mga utod. Ang kasuguan mga utod nagtudlo ini siya nga tungod ang sala. Hindi mo makita ang sala kung wala ang kasuguan. Karon ideklara mo nga wala na sa sugo. Dapat may sugo. Okay. Kaya sa gintunan ta kagabi, ang ginlapas ni Satanas ang kasuguan sa langit. Okay? Karon kung sa Tagalog pa, ipalagay natin na iwala na ito. Wala na to. Ano nga na ipalagay? Halimbawa, assuming, natin na wala na niya halimbawa. Okay? Para makuha nyo ang punto ha. Gusto ko ang punto nga makuha ninyo. Mas-share nyo sa inyo panimalay karon. Halimbawa, patihon mo ang gatudlo na wala na law. Okay, halimbawa, wala na law. Okay. So, kuhaon ta ang law. Karon, kuhaon tayo na ang law. So, wala na, no? Kung wala na ang law, wala na ang kasuguan, siyempre, wala na ang sala. Hindi mo naman makita ang sala. Kung wala na ang sala, hindi na kinahanglan ang grasya sa Diyos. So, dulahon ta. Tikaya nyo ba na nga ang grasya sa Diyos nga atag-atag naging nga nag-agay siya dugo sa krus ng Kalbaryo? Para karon. Karon dulahon mo. Ang next, kaya wala naman ang grasya, wala na ang Savior. Wala namang naluwas. Kung wala namang naluwas, anong punos ang ginabantala na may salita? Wala ang gospel. Panyo? Kapag wala ng gospel, sino magwali? Why manugwali? Anong iwali sa manugwali? Kaya walang gospel. Kapag wala na siya ang gospel, siyempre, wala na ang church. Di anong wa sa tao? Nadayaan lang siya mga utod. Ang uno sa iglesia si Jesus Christ. Tagsiling niya sa kada Sabado sang time ni Jesus Christ, nagasulod siya sa sinagog. Butsingon sa tulda o kung sa simbahan. Amo ini mga utod ang buot silingon. Okay. Bago mo mag-end, ipresenta na kung paano si Satanas sunugon kag ang mga tao sunugon. At least, napamalandungan naton ang katahom sa langit, mga warning sa langit, kung paano tayo magbakasyon sa langit. Karon, dapat kabalo kita mag-away sa itong kaugalingon nga makumplito ini, nga tunaan ta kung paano sunugon, paano ma-start ang inferno. Ang atong tunay karon, paano ma-start ang inferno? Okay, ang panoramic view, buot silingon, ang tanan-tanan nga tao, badahon sa Diyos nga mga malahot dito sa patio, dito sa cemetery, mga utod, buot silingon, ipakita ang panoramic view. Magsiling kita panoramic view. Adto ang tagsa nila kabatasan nga mga malahot, bisan diin siya magtulog, ipakita sang Ginoo nga amuna siya kalaot. Kag after sila silingya, magpakita siya nga silingya, Ginoo! Nakita ko ang akong batasan na nakinahanglan nga sunugon ako sa inferno. Bakon mo? Sa tapos magpakita sa imo ang imo batasan, sila isang prophecy, ikaw ang magsigdip na Ginoo, tama ay mo paghukom, ang akon nga ugali, hindi ni kinahanglan sa langit, ang akon ni kabuhi, kinahanglan sunugon sa inferno. Kag siling sa Jeremiah chapter 25 verse 33. Niya kag ang minatay sa Ginoo sadtong adlaw, diya mangin kutob sa isa ka ukbong sang duta, tugtog gid sa isa, kag sa ukbong sang duta, hindi sila paghayaan o kon tipunon, sila o kon ilubong, mangin ipot sila sa kadalgang sang duta. Ginpabayan sa Diyos tugtog nga maabong sila nga wala ni sila ginlubong, kundi matunaw sila sa kalayo sa inferno. Mga utod, kung nakita ninyo nga kaya ninyong inferno, pagustuhan yung inyong kaugalingon. Pero kung hindi nyo kaya, sugod-sugo, liwata ang iaton kaugalingon. Ang Bugna chapter 20 verse 10, nga sila kagangyawa nga nagdaya sa ila, sila gintagbong sa linaw nga kalayo. Dire nag-start ang inferno nga may asupre dito sa niya ang sapat kag ang manalagna nga di matuod, sakiton sila adlaw gabi sa katuigan kag katuigan. Kag sila pagit mga utod dire. Ang Bugna chapter 20 verse 15, sila niya, kag kun ang bisan sino nga wala nakita ang ilang pangalan,
nga nasulat sa tinuod-an sang kabuhi nga gintagbong siya sa linaw nga kalayo. Buot silingon, kita tanan-tanan, individual, tagsa-tagsa sa aton, pangitaon sang Dios ang imo pangalan sa libro sang kabuhi. Kapag wala na registered ang imo pangalan sa libro sang kabuhi, ginhambal sang bugna o kung Revelation chapter 20 verse 15 nga ang imo pangalan wala sa libro sang kabuhi, itagbong ka sa linaw nga kalayo. Ang pamangkot amo ni Brad, paano kami sulat ang among pangalan sa libro sa kabuhi? Simple lang tayo. Para hindi ka pag-itagbong sa linaw nga kalayo, ako na i-advance sa inyo ang atong topic sa Friday. Diri sa Day of Grace and Baptism. Diri ang pamaraan, diri ang process kung paano ang imo pangalan isulat sang angel sa Book of Life. Amo ina nga i-encourage ko kamo ang atong pagtuon naganami, nagasaka tubtob sa Friday. Diri ang process. Tandaan nyo sa Friday. Kag sigurado nga ikaw hindi ka matagbong sa linaw nga kalayo kapag ang imo pangalan na registered dito sa Book of Life. Ang atong pagtuon hindi lang ulango kundi isa ini kahangkat nga dapat preparahan nato. Sang ginatun-an ko ni mga utod, abi nyo nakita ko wala akong batasan before. Lingko pertigil sa akon sa una kasuplado. No? Wala iya pagsimba. Daw nalipay ko sa una ya kung makahimo sa magpasakitan ng iban. Pero kanami batyagon kun ara ka nga nagaalagad sa Ginoo. Kay siling mo makomfort ka sa langit, kag malayo ka sa disgrasya, kaangay sini. Kag sigurado gid ang imo nga pangalan malista sa Book of Life. Okay. Kag siling niya pagin. Ang isa lang ka-advise ang Ginoo sa imo kasakon, dapat maging kaangay imo batasan sa bata nga kung nag-away kamo, siling niya dugay-dugay, naghampang naman sila nga duha. Wala dong tanay. Pero ang iba niya masiliga, bahaw, gipasakitan mo ko, tanuman ta kalubi. Tanuman ta kakawayan. Doon mo na bala no? But silingon, hindi na nagustuhan sa Ginoo. Pero kung nasakitan ka, masalik ka Ginoo. Nasakit ka Ginoo, pero ginpatawad ko na ta siya may. Galing sugod-subong, hindi ko lang kaya sa bugnohon. Pero ginpatawad ko, kaya wala ko nagbalos sa iya. Pag after 2 days, 3 days, pagkitahin nyo, ayan, ginbuligan ka sa balaan nga espiritu, kag manguwet sa imo, ay sis, baw, sala gito akon ba? Nga, gibuligan sa espiritu nakita nagsilak sa imo, kag nahuya siya, nga, nagpaubos ka, dito siya nakarealize, nga ginhambal sa imo, gali, mali. Pero kung ginsupukan mo siya dayon, nag-away ka mo, nag-ibwal ang kalayo, wala ang balaan nga espiritu nagbulig. Paanyang punto? Okay. Silingan, bisang sino nga nagapaubos ang iya kaugalingon, subong sing bata, nga jutay, siya amo ang labing dako sa ginarian sa langit. Gindeklara sa Mateo 18 verse 4, nga kung ikaw may batasan ka nga isang bata, among dako dito sa langit. Kag mga utod, ang ato ni muod kaagay sa kainaiya ni David. Nga si David, samtang siya nakarealize nga sala iya ginhimo, damo sa ginhimo nga mali. Ang iya ginhimo, nag-invite siya sa balaan nga espiritu. Base sa Salmo chapter 51 verse 10 and 11, kaginhambal niya, hindi ako pagtabuga sa imo presensya Ginoo. Liya pag hindi ako pagkuha sa imo balaan nga espiritu. Buot silingon sini, ginayo ni David ang balaan nga espiritu nga mag-comfort sa iya. Okay? Kag ang diri mga utod, sa ato niya pagpungko, gusto sang Diyos sa imo kag sa akon nga imo na talupang doon ang imo kabuhi nga dapat may ara na kita liwaton. Kay kung wala ka handong nga liwaton mo imo kabuhi, useless lang ang ato nga pagtuon. Nga ang Dios nagahulat kay gina-process ang Ginoo na tawag freedom of choice nga hindi isa mag-intra sa imo desisyon.
Pero kapag nagdesisyon ka nga liwaton mong imo kaugalingon, mag-comfort ang balaan nga espiritu. Kag malipay si Jesus Christ, nga ginpili mo ang Dios subong nga panahon. Ang gusto sa Ginoo sa imo kag sakon sini nga gabi mga utod nga dapat makasiling ikaw Ginoo, salamat sining mga pagtuon. Nga nakabatyan ako nga may Dios na ang akon kabuhi. Pero sugod subong Ginoo, uligan mo ako Ginoo nga masilak man ang akon impluwensya sa amon panimalay. Wow, kanami nga makomfort ang langit sa imo kag sa akon. Mga utod, as ako na sigurado nga nalipay gid ang Ginoo sang inyo mga desisyon. Pero mga utod amo ini, kag mga abyan. Kung ginabatsyag mo subong gid nga gabi, nga kinahanglan mo gid ang Dios sa imo kabuhi, kay hindi mo kaya nga mag-present sa imo panimalay, hindi mo kaya nga awalin imo kaugalingon, pero gusto sa Ginoo makita niya nga ikaw nagtindog. Nga Ginoo hindi ko kaya, ako magatindog subong nga gabi. Ako sinubukan kung hindi mo kaya, pwede ka katindog. Kay buligan ka sang Dios. Thank you. Thank you sa mga abyan. Nagapakilala. Gusto sa Ginoo ang comfort sa balaan nga espiritu nga inyo karon masaksihan kung paano ang Dios maghatag sa aton sang comfort sa gabi. Mga utod, antes ko magpangamuyo ang akon pangabay sa imo kag sa akon nga sugod-subong inyo na nihuptan ang aton gintunaan kag akon pangamuyo. Nga amo nila yung magapabilin sa imo na una kag tagipusoon, nga imo na ni balon nga ginpangamuyuan ka subong kag ginkilala mo nga ginhaplas ka sang balaan nga espiritu. Mangamuyo kita. Idukot na naton mga uno. Sayay mo Dios nga may Dios nga buhi, Dios ni Abraham. Sini nga gabi Ginoo kami nagakalipay nga amon ini natunan ang proseso sa pagtakop sa kaluwasan kag ang process nga kami daloon sa langit. Ginoo salamat nga amo nabatyagan ang imo presensya. Amo nabatyagan sa amon kabuhi nga ikaw nagahigugma gali sa amon. So wala pa namon ikaw nakilala sa tulid. Subong nakilala namon nga ikaw isa ka Dios nga mahigugmaon. Ginoo, gusto namon nga ibalik gid sa imo ang pagpasalamat apang hindi namon kaya mag-aaway sa amon kaugalingon. Tungod kay hindi namon kaya tulungon ang imperno. Sugod-subong Ginoo, buligi kami nga makaya namon ang amon pinagsa kakabuhi nga kami angayan nga magpauli sa langit. Kinahanglan namon ang comfort sa balaan nga espiritu. Ginoo, ginapangayo namon ang banal nga espiritu. Sini nga gabi nga mag-comfort kami sa langit kag tandugon kami sa balaan nga espiritu, ang Dios nga espiritu. Salamat Ginoo nga amon ini nabatyagan sugod-sugod nga kami nagakilala nga ang Dios nga espiritu ari na sa amon kabuhi nga magabulig sa amon sugod-subong. Labaw sa tanan Ginoo, buligan mo kami amay sa amon karon nga pagpauli kag kami maminatud-on na sa imo. At patawara ang amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.